susulat ang mapalapit ako sa'yo ay hindi ito biro lang kinana. Tayo ng bunsing putipot, hindi mo iwasan ng titipa pa rin tayo. Bilis mo na nagdas paano pa rin ang sarap ko, kaya ikaw para sa akin pag nasawit na ako. Makasigurado ka naman mamahalin ko yung buo, kaya tama na pakirin sa buto mo na ako. Kung naging akin ang puso, ganun mo naman sa'yo. Ako ang contento na kung titingin mo ako. Kapag magmamahal tayo, tuwan ang pinagluloko. Ito ang anak ko, isang babae, matino, di mahalaga sa akin kung mayaman yung maganda, di rin mahalaga sa akin kung edad mo ako na malayo na ang buwan 10 taon na ang media. Ito ang puso ko. Ikaw ang tama. Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Sa video po na to, DIY po ulit tayo. Ito po, power supply po ng computer. Kung nagpalit po kayo ng power supply sa ating computer, may problema na po ang ating power supply at hindi na po gumagana ng maayos ang ating computer, kaya nagpalit po tayo ng power supply. Huwag nyo pong itatapon ang ating power supply. Kung ang power supply po natin ay umiikot pa po ang fan, ibig sabihin yung kuryente niya po ay medyo okay pa po, pero dun sa computer ay hindi na po siya umuubra. Pwedeng nagre-reset po yung ating computer, pwedeng hindi na po tumatagal at namamatay siya. So ito po yun, ang DIY po natin ay magagamit pa po natin ang ating sirang power supply, kaya wag po nating itapon. So ito po, ang magagamit po natin dito. So yan nga po pala yung sa housing po ng computer. So yan, para mapakita lang po natin. Ang power supply po, ito po yung nasa ibabaw po dito. Yan, sa pinaka housing po ng ating CPU. Yan po yung housing ng CPU. Kung minsan po nasa yung medyo mamahalin po, nasa ilalim po yan. Yan, dyan po siya. So yan po yung power supply. Ayan po yung pinaka lalagyan po na saksakan. So yan po. So dito po, balik po tayo dito. Huwag niyo pong itatapon yung power supply kasi magagamit pa po natin yan. Ito po, explain ko po. Ito pong yellow at yung merong red po, ayan. Yung black po, negative. So ayan, positive po yung dalawang yellow at red. So ayan po, positive. Yung pinaka matingkad po yung kulay, 12 volts po yung yellow. So yung red po ay 6 volts DC po, parehas. So ayan po, yung yellow po ay 12 volts at yung red po ay 6 volts DC. So DC po siya. Magagamit po natin yung pinaka kuryente niya. So yan, kung pwede pa po yung ating power supply, kung umiikot pa po yung fan ay huwag nyo pong itatapon kasi magagamit pa po natin yan. So ito po, subukan po natin kung paano po ba mangyayari yon. So lipat po tayo dito. So pakikita ko lang po dito. Kailangan po natin yung saksakan. So yung saksakan po ng ating computer. So ayan, gumawa lang po tayo. Saksakan po ng computer. Ngayon po, hindi po kasi aandar ito kung wala yung pinaka motherboard. So yun po, walang motherboard. Ganito po yun. Titignan po natin yung pinaka, ayan po, yung marami pong butas, yung square na yan. Yan po. Tignan po natin yung kulay green. Yan, kulay green po. Yan, green. Ito po yung pinaka switch niya. So green po yung pinaka main. Ngayon, kukuha po tayo nung sa kahit ano po dito sa dalawa na to. So yan po, lapit lang po natin. Yan, green po yung pinaka main. Ngayon, left and right po, dalawang black. Kahit ano po dyan ay pwede. So pwede po.
Pagdidikitan lang po natin yung green saka black para umandar po ito. So para umandar po yung ating power supply na hindi po siya nakalagay dun sa ating motherboard. Kasi kung hindi po natin pinagdikit itong green saka black ay hindi po aandar ito. Ayun po yung pinaka switch niya. So kahit ano po dito sa dalawang black na yan, left and right, ayan, nakagitna po yung green. Kung dito po natin siya kukunin, pwede po, pwede. Pagdikitan lang po natin yan at aandar po siya. So subukan po natin. Pwede naman po i-jumper nyo po dito sa ibabaw. Pero para fix po siya ay kailangan po natin siyang i-jumper. Pagdikitin po natin talaga siya. So ito po, putulin po natin. So green po saka black. Subukan po natin yung dalawa. So yan po, unahin po natin yung bandang kanan. So pinutol ko po yung dalawa. So subukan muna po pala natin kung aandar po ito nang hindi pa po siya nakadikit. So ayan, ito po yung extension natin. Saksak ko po. Yan. Kita nyo po na hindi po umikot yung ating pan. Yan, nakasaksak na po siya. So nakasaksak po siya at hindi po umikot yung pan. Ngayon po para masubukan naman natin na may kuryente po yung ating yan po, nakaset po tayo ng 250 volts AC. So ayan, nakaset po tayo ng 250 volts AC. So ayan po, 250. Subukan po natin kung may kuryente po ba itong ating extension. Ayan. Ayan po, kita nyo po na ayan, gumalaw po siya. Ayan po, ibig sabihin po may kuryente tayo. May kuryente po yung ating outlet. So hindi po umandar yung ating power supply. Ngayon po ay ito po, bandang kanan po tayo. Balik po tayo dito. Pagdidikitin lang po natin tong green at black. So green at black po, bakbakin lang po natin. So dito po pala, baliktad tayo. So dito po sa ibabaw. So bakbakan po natin. Yan. So dito po natin siya babakbakin kasi dito wala po pala siyang connection dito. So ito po, green saka black. Ngayon pagdidikitin ko po yan. Yan. Ngayon po ay saksak po natin ito. Yan, saksak po natin. So tignan muna po natin kung so saksak po natin. Ayan. Yan, kita nyo po na umiikot na po yung ating pan. Yan, umiikot na po yung ating pan. Yan, kita nyo po na so ilapit po natin sa ating video. Yan. Yan po yung outlet natin at nakasaksak siya at umiikot. So ibig sabihin tama po yung ating pinagdikit, green saka black. Main po yung green sa switch po ng ating yan. Ito po. So maluwag po yung saksakan ko dito sa bandang likod. So saksak po natin ulit. Yan. Kita nyo po na umiikot po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Naglulus lang po dito sa saksakan dito sa likod. Sa pinakalikod niya po. Ayan. Ayan po. Umiikot po siya. So okay pa po yung ating power supply. Magagamit pa po natin siya sa ibang paraan. So subukan naman po natin yung sa kaliwa. So kanan po yung sinubukan natin. So putulin po natin. At bakbakin po natin yung isang part niya. So ito po yung kaliwa. At ito po yung pinaka main natin, green. Ito po yung pinaka switch ng ating power supply. Para magamit pa po natin at huwag nyong itapon. Huwag pong itapon, magagamit pa po yan, sayang naman. So saksak po natin. Ginamit po natin yung black ng bandang kaliwa. So ayan po, kita naman po natin na umiikot po yung ating pan. Ayan. So dito po naglulus lang po siya dito sa bandang likuran. Ayan po, natanggal po pala yung saksak. Ayan. So ayan po, may magagamit na po tayo dito sa ating project. So DIY po tayo. Ito po yun. So nakadikit na po yung dalawa. Ngayon kailangan nyo pong i-tape yan. So tape lang po yan.
So dito po sa part natin, hindi ko na po siya ite-tape para mapabilis po ang ating video. So ayan po, doon lang po siya banda. Lipat na po tayo dito sa ating, ayan, gaya po nung sabi ko kanina, yellow po saka black, 12 volts. Tapos yung red po saka black ay 6 volts. So kung kailangan nyo po ng 12 volts DC, magagamit nyo po ito. Sa part ko po, kailangan ko po ng 12 volts DC. So subukan muna po natin itong yellow. So yellow po tayo. Ito po, saksak na po natin ang ating power supply. Saksak po natin ang ating power supply. So ayan. So kailangan po umikot siya. So ayan. Ayan, medyo maluwag po yung saksakan natin. Zoom po natin ang ating camera. Ayan, lulus po yung ating yung saksakan dito. So ayan po, umikot na po siya. Test po natin siya sa tester. So ayan, tester po tayo. Ngayon, sa tester po, setting po natin, lipat po tayo ng DC. So DC po tayo para malaman natin kung ilan po yung kuryente niya. So para malaman po natin yung kuryente nitong yellow at black. So pag ginawakan nyo po yan, hindi naman po malakas yung ground niya kasi DC naman po yan. So yan po, black, hinawakan ko lang po, red. So dito po tayo sa yellow for the positive. Ayan po. Yan, kita nyo po na nasa lagpas po ng 10. So yan po, 12 volts po siya, sakto. So nakasetting po tayo ng yan, 50 volts. So yung reading po natin dyan, kung 50 volts po yan, dito po tayo sa gitna. Ayan, sa gitna po, 10, 20, 50, ay 30. 10, 20, 30, 40, at 50. Sa gitna po, ayan, gitna. Kasi nakaset po tayo ng 50 volts. So ayan po, nakasasak yung ating ano. Ayan po, ayan, 12 volts po siya lagpas. Ayan, kita po natin na nasa 12 volts papuntang 13 volts po siya. Ayan, naka-adjust po yung ano natin, pinaka needle nya. So halos sakto po siya ng 12 volts. Pasobra po kasi dun sa kabila. So ayan, may 12 volts po yung yellow. At yung red naman po, subukan na rin po natin. So lipat po tayo dito sa red. Ayan, putulin po natin. Kung kailangan nyo po ng 6 volts na kuryente, ito, magagamit nyo po ito. Saan po ba natin pwedeng magamit itong kuryente na to? 6 volts. Doon po sa, pwede po doon sa ating mga ilaw. Yung mga binibili po natin na ilaw. Yung pong sa mga nagti-TikTok dyan, pwede nyo po magamit ito. So ayan. So, subukan po natin itong isa, red. So ayan po, yan po yung red natin, hawak ko. Sa bandang kanan yung black, negative. So sa tester po natin, yan, kalahati po, yan, 6 volts. So meron po tayong 6 volts. Pero sobra po yung ano po natin dyan. Ayan, nakasobra po siya ng konti. So yan po, 6 volts po siya talaga. So meron na po tayo magagamit na dalawang kuryente. Yan, dalawang kuryente. Saan po ba natin ito magagamit? So ito po yun. Ito po, bumili po ako ng pambomba. Yan, electric po siya. So DC. So DC po siya. Ayan, mabibili niyo po to sa online, Shopee, Lazada, at meron din po sa Ace Hardware sa SM. So ayan, nakalagay po diyan na 12 volts, 15 ampere. Ayan. 12 volts po, DC na po yan. 12 volts DC kahit hindi po nakalagay. Kasi paano ko po ba nasabi na DC siya? Ayan, meron po siyang wire na dalawa, red at black. So meron po siyang red at black. So ito po yun, meron po siyang red at black. Ayan.
So ito po yun. Subukan po natin. So kailangan po natin ng 12 volts. So 12 volts po siya. Ayan. So yan po, balik po tayo. 12 volts po siya. Ayan. Basahin lang po yung gamit natin kung saan nyo po gagamitin, kung DC po ba yan o AC. Sa atin po, DC 12 volts. So sakto-sakto po dito sa ating power supply magagamit natin. Kahit gagamit po natin itong power supply kahit sira na siya sa computer. Sa computer lang po siya di uubra. So ipitin po natin itong black. So color coding po yan, black, tapos black. Ayan, negative. Negative po yung black. Ngayon po, gagamitin ko po dito ay 12 volts. So ito pong red ay 6 volts. So tabi muna po natin yan. 6 volts. Kailangan ko po itong yellow at black. So iwasan po pala na abang umandar po yan, magdikit po dito sa negative kasi masusunog po siya. Yan, uusok po yan kasi pag nagdikit po yan, yellow at black, positive negative, pag nagdikit po, masisira po ito totally. Pwedeng umusok. Yan, pwedeng umusok po siya. So kunin po natin yung ating positive. So ito po positive. Ayan, didikit po natin. So ayan, ipitin po natin. Ayan. Gaya nga po na sinabi ko, iwasan pong magkadikit itong dalawa. So ito po yung supply ng ating pambomba. Pambomba po ng bisikleta. Pwedeng motor. Ayan, pwede pong motor. Ayan po yung wire niya. So ayan. Kung tinatanong niyo po yung presyo nito, ang presyo lang po nito ay magre-range lang po ng 300 to 500. So yan, ganyan lang po siya kamura. So murang-mura po. Wala na, di naman po ganong mahal. So ito po, kung pang emergency po, magagamit natin itong pambomba. So pambomba po. So using ko lang po yung camera. So ito na po, sindihan po natin. Ayan. Yan, kita nyo naman po na nagamit po natin yung sirang power supply. Kaya wag nyo pong agad itapon yan, magagamit nyo. Sayang po, 12 volts. Pero po kayong 12 volts na magagamit, pwede po kayong bumili nito. Matibay naman po, pambomba ng ating motor. Kung flat po yung motor natin, kung flat po yung bisikleta natin, bili po kayo nito. Matibay po siya, 300 pesos hanggang 500 po yung price niya, range. So price range niya po hanggang doon po. So ito po, subukan po natin kung effective po ba. Ito po yung ating bisikleta. So gaya po nung sabi ko kanina, iwasan pong magkadikit yung ating wire. Yan, yung wire po natin dapat hindi po nagkakadikit yung positive at negative. Yan. So dito na po tayo. I-plug na po natin dito sa pinakapito niya. So yan. Ayan po yung gamit ng ating sirang power supply. Kaya kuminsan itatapon na po natin. Meron pa po pala siyang paggagamitan. Pwede pa po pala siya. So sayang naman kung itatapon po natin. So ito po, sindihan na po natin. So yan, pakita ko muna po pala na ayan, malambot. Ayan, malambot po siya. Ayan. Tinanggalan po natin ng hangin para dito sa ating demo. So para po dito sa ating demo, sindihan na po natin. So meron po siyang gauge. So kung bibili niyo po ng halagang 300 to, murang-mura na po kasi meron pa po siyang gauge. At hindi na po tayo mapapagod magbomba. Kung minsan nakakabili po tayo ng pambomba, mahinang klase, 200 pesos, sandali lang po sira yung goma niya sa loob. Yung manual po na pambomba. So ito po, subukan na po natin. Ayan. Ayan po, medyo matigas na po siya. Ayan, may reading po siya dito. Ayan, may reading po siya. So ayan po, ayan, matigas na po siya. Kita nyo naman po na
hindi na po pumapasok yung daliri natin dito sa, hindi na po siya gano'ng lumulubog pag ginawakan po natin. At yung may pressure na po siya dyan, ayan, sa gauge niya po. So dagdagan pa po natin ng konti. Okay, yan na po, okay na po siya. So tatanggalin na po natin. So yan po yung gamit ng ating power supply. Meron pa pong isa na pwede pa po nating paggamitan dito sa sirang power supply, kaya huwag nyo pong itatapon. So lipat na po tayo dun sa pangalawa. So tanggalin na po natin ng saksak. Hindi na po natin tanggalin yung saksak. Lipat ko na lang po itong isang. So lipat po tayo. Yan, tanggalin muna po natin dito. So yan po, iwasan natin magkadikit yung dalawa, baka masira yung ating totally siyang masira, hindi na natin siya magamit. So balik po tayo sa ating pangalawang paggagamitan po nitong ating power supply po na sira. So yan, hanggang ngayon po umiikot pa po siya. Yan po umiikot. Ito po yun, pang charge po ng ating battery. Baterya po ng sasakyan, baterya po ng motor. Magagamit nyo po itong pang charge ng ating battery. So sasakyan ng kotse, sasakyan ng owner, sasakyan po ng motorsiklo po. Yan, pang charge po ng battery ng motorsiklo. So marami po siyang paggagamitan. Yung pong baterya po ay 12 volts. So hindi nyo na po kailangan bumili ng pang charge ng ating battery. Ito po yun. Gaya po nung sinabi ko kanina, yellow at black. Negative po itong black at yellow po na positive. So yung matingkad po yung kulay, yung red po 6 volts lang. Ito po ay 12 volts. So ang gagawin nyo lang po ay bibili lang po tayo ng clip. Ito po, clip. So clip po para dito sa ating baterya. So yan po. So i-clip po natin yan. So ito po yun, negative po, clip po natin. At ito po yung positive. Yan, clip po natin sila. So bili lang po kayo ng konting wire. Konting wire po, ayan. Ayan, pakita po natin para sa video po na to. So ito po yung positive natin. Yan, positive. Yan, positive po. Sa baterya po natin, tignan lang po yung positive. Yan. Tapos yung pinaka clip po natin, red. So yan, red. So yellow po, positive po yan dito sa ating power supply. Pag black po ay negative. So dito po sa baterya may nakalagay naman po dyan na negative sign. Yan. Tapos yung clip po black, para hindi po tayo malito. So yan, ganyan lang po yung pagcha-charge po niyan, ididikit lang po ito. So yan. Yan. So pag dinikit nyo po yan, yan na po, nagcha-charge na po yung ating battery. So iwasan lang po na sobrang tagal yung pagkaka-charge. Baka naman po magka-problema. So yan po. Kung sandali lang naman po ay pwede. Saka pwede rin po palang tignan po natin kung nag-overheat po ba yung ating wire. Ayan. Kung nag-overheat po yung ating wire dito, ibig sabihin umiinit po yung ating wire na manipis lang. So kung manipis lang po ito, kailangan po nating palitan. So kailangan po natin palitan yung ating wire papunta po dito sa loob nitong power supply. Kung talaga pong gusto natin gamitin siya ng pangkarga po ng baterya. So yun po. So yun nga po, balik po tayo.
So i-test muna po natin kung meron po bang kuryente nga itong so ito po, test muna po natin. So yan po negative, awak ko lang po doon sa kabila. At ito po yung ating positive. Yan, positive po, ayan, 12 volts. So gumagana po siya, 12 volts. So ibig sabihin may 12 volts po tayo. At ito po yung napansin ko dito sa ating video. Pag ayan po, pwede po siyang pangkarga ng baterya. Kaya lang dahil sa manipis po yung wire natin ay overload po siya. Kasi malaki po yung ating baterya. Pero kung baterya lang po ng tricycle yung ating gagamitin ay hindi po mag-iinit itong wire. So ito po, itatap ko po siya. Yan, tinap ko po siya. At nararamdaman ko po dito na umiinit po itong balat ng wire. Ibig sabihin po niyan, dahil manipis po yung pinaka wire po natin, overload po siya. So overload po siya. Kung gagamitin niyo po sa bateryang kotse, kaya bateryang truck, ay kailangan po nating palitan itong wire niya. Gumamit po tayo nung makapal po na wire. At sundan lang po itong dinadaanan po nitong wire na to. So black, yan yung black niya po, sundan lang po yan dito sa, so tanggalin po natin yung saksak niya. Kung nagbabalak po tayo na ipang charge po ng baterya na malaki gaya po nito, so yan, katamtaman lang naman po yung laki nito, magagamit po natin. So yun po, napansin ko po dito sa ating video na umiinit po yung ating wire dahil sa sobrang nipis po ng mga strand nitong wire na to. Overload po siya nun. Parang sa bahay lang po, pag manipis po yung ginamit natin na wire, nag-load po tayo ng isang rep, ay pwedeng masunog po yung ating bahay dahil pwedeng masunog po yung wire niya. Kaya gumagamit po sila ng makapal na wire o yung tinatawag po nilang gauge. So dapat po makapal yung wire nila. So may sukat po yung wire sa mga bahay po. So ito po yun, solusyon po doon sa ating umiinit po yung wire niya, pero magagamit pa rin po natin siyang pangkarga ng baterya. Yun nga po, papalitan lang po itong wire na to. Walang po tayo ng dalawang linya dyan, bubuksan lang po ito. So may apat po siyang tornilyo dyan, buksan lang po yan. At hanapin lang po yung dinadaanan po nung yellow po saka yung black. So dalawang wire lang naman po yung kailangan nating i-jumper. So yun, dalawang wire lang po yung kailangan nating hanapin. At doon po natin itatap yung isang makapal na wire. Ayan, mas maganda po yung mas makapal pa po dito. Yung solid wire po yung gamitin natin. Pero kung baterya lang po ng tricycle, pwede na po siguro itong kapal na to. At kailangan pa rin po templayin po natin itong wire na to kung nagiinit po ba siya. Pag nagiinit po yan, katulad po kanina, nung dinikit ko po siya dito, so dinikit ko po siya dito sa, ayan, umikot po yung ating camera. So ayan, tinap ko po yung isang yung negative dito. Ayan. At ito po ang napansin natin, uminit nga po yung wire kasi malaki po yung ating ayan, malaki po yung ating baterya. Pero kung baterya lang po ng tricycle yan, ay magagamit na po natin ito ng direct. Para mas safe po talaga, ay kailangan po natin palitan itong wire para magamit natin sa pangkotse at malalaki pong baterya. So yun po yung gamit ng ating power supply na sira. Pwede pa po palang gamitin. Huwag pong itapon kasi sayang naman po kung meron po pala kayong i-charge na baterya sa inyong bahay. Gaya po nito, kung meron po kayong solar panel, medyo na-drain na po ng konti yung ating baterya.
at kailangan po natin siyang ipa-recharge. So ito po yung solusyon po natin. Isang power supply lang po, kahit hindi na po kayo bumili. So yan. So yan po, hanggang dito na lang po ang video natin. Sana po nagustuhan nyo po ang video na to. Channel name po natin, Deck and Toink. Subscribe po at like kung nagustuhan po ang video na to. At maraming salamat po.